Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 12. I know. Kaya nga hindi kita gustong lumapit sa akin. Hinampas nito ang manibela na ikinaiktad ko. That's not what I mean. Yung ibang lalaki, mga estranghero. Why not? Hoy Timothy, hindi ko gustong maging kabit mo, no? You are not. Sigaw nitong muli. Magtatanga-tangahan ba tayo rito, lalaki? Hindi ako ang dapat mong uwian. I know. Pero ikaw ang gusto kong uwian. Mahal mo na ba ako? Tanong ko rito. Baka iyon ang reason kaya siya ganito. Baka may nararamdaman na siya sa akin. Kaso, kasalanan. Ang manghimasok sa may buhay na may buhay. Iyon ang nasabi ko. Hindi tumugon ang lalaki sa aking nasabi. Tinatanong kita. Gusto mo na ba ako? May feelings ka na ba sa akin? Wala. Tipid na sagot nito. Tumulin ang takbo ng sasakyan. Kaya naman dali-daling isinuot ko ang seatbelt ko. So, libog lang. Ang dami namang iba. Bakit sa akin pa? Masarap ka. Naampas ko tuloy ang mga hita nito. Tumawa na ito. Hindi ko na siya pinansin. Ang tanging sinagot ko na lamang ay ang tanong nito na kung saan ko gustong pumunta. Sa mall, kailangan ko ng damit. Iyon lang. Nakarating kami roon na wala pa ring kibuan. Ginagap nito ang kamay ko nang patungo na ako sa elevator. Relax. Malayo naman tayo sa radar ni Meredith eh. Malabong magawi sa mall na yon. Ang babaeng yon. Nasa trabaho pa siya. Paano kung may ibang makakita sa atin? Isumbong tayo sa asawa mo. Singhal ko rito. Huwag kang masyadong mag-overthink. I-enjoy na lamang natin ang araw na to. Humalik pa ito sa sentido ko. Hindi ako mai-enjoy ng ganitong setup. Ang pagiging another woman o isang kabit ay hindi isang flex na dapat ipagyabang o i-enjoy man lamang. Halos si Timothy ang namili ng mga damit na gusto ko. Takang-taka nga ako dahil parang mas alam pa nito ang taste ko at ang mga babagay sa akin. Ito rin ang nagbayad ng lahat. Hindi nga rin niya ako pinabuhat ng kahit isa man lang sa mga shopping bag na pinamili namin. Gusto mo bang kumain? Busog pa ako. Tipid na tanong ko rito. Siguro kung yung iba ay nagbubunyi sa dami ng mga pinamili ng mga lalaki, ako hindi. May mga gusto ka bang alahas? Bili tayo ng singsing, kwintas at hikaw. Gusto mo ba? Ayoko, Tim. Hindi ako alipin ng mga material na bagay. Alam ko, nakangiting ani nito. Ang gaan-gaan naman ng aura nito. Halatang masaya at gusto ang ginagawa naming dalawa ngayon. Alam mo, pues, hindi mo na dapat pa akong tinatanong. Sabay walkout. Pero alam ko namang nakasunod pa rin ito. Pero kusang huminto ang mga paa ko nang mapunta ang atensyon ko sa babae at lalaki na naglalakad. May hawak na shopping bag ang lalaking kasabay ng babae. Nakita ko pang hinahawakan ng lalaki ang palad ng babae. Nung una ay tumatanggi ang babae pero kalaunan ay hindi na ito pumalag. Nakalayo na ang mga ito na magkahawak pa rin ang kamay. Bakit? May problema ba? Curious na tanong ni Timothy sa akin. Wala. Gusto ko palang kumain. Doon tayo. Turo ko sa kabilang direksyon. Nanlalamig naman ako. Sa sobrang nerbiyos, alam kong napansin din yun ni Timothy. Clau, ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Tumango-tango pa ako rito.
Para akong nakakita ng multo. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin yon sa lalaking kasama ko o itikom na lamang ang bibig na palagi ko namang ginagawa. Hindi ka talaga okay. Saglit lang, naiihina ako eh. Lumayo ako rito at agad na lumiko nang makita ang CR. Sumunod ito pero naghintay na lamang sa labas. Pagpasok ko sa banyo, para sa mga babae ay dali-daling tinawagan ko si Meredith. Sinagot naman ito yon. Claudette, thanks God. Tumawag ka. Mary, nasan ka ngayon? Nanginginig pa ang kamay ko. Habang hawak ko ang cellphone ko. Ha? Nandito ako sa office. Medyo busy pa ako sa work eh. May problema ba? Pero tiyak ako. Sa aking nakita. Si Meredith talaga yung nakita ko kanina. May kasama siyang lalaki. Naghawak kamay pa silang dalawa. Ganun ba? Sorry, nakaabala pa yata ako sa'yo. Of course not. Never kang naging abala sa akin. Ikaw pa ba naman? Meredith. Pero may narinig ako sa background nito na minamadali na siya. Parang inip na inip pa nga yun eh. Clau, usap tayo later ha. Tinatawag na kasi ako ng katrabaho ko. Okay, bye. Sabay putol ng tawag. Napatitig pa ako sa cellphone ko dahil hindi ako makapaniwala na nagsisinungaling ito sa akin. Well, kumpara naman sa kasalanan ko, wala lang yung pagsisinungaling nito sa akin. Pero yung fact na may kasama itong iba, magkahawa kamay, hindi ko maiwasang mabother. Ano na ba ang nangyayari sa relasyon ng mag-asawa? Dumidikit si Timothy sa akin. May nangyari pa nga sa amin ito. Tapos si Meredith, may ibang kasama? Mali na ang mag-isip agad. Pero bakit sila magkahawa kamay? Kung wala lang yon. Lumabas ako ng banyo, nalutang pa rin. Inaawat pa nga ako ni Timothy sa braso dahil nilampasan ko na siya. That's it. Uuwi na lamang tayo. Nagwo-worry na ako, babe. Tama. Uwi na lamang muna kami. Baka magsangga pa ang landas namin ni Meredith rito sa mall. Hindi pa ako handang harapin at sagutin ang mga tanong na posible nitong ibato sa akin. Hindi na ako tumutol nang hawakan nito ang kamay ko. Iginiya na ako nito paalis. Gulong-gulo pa rin ang aking isipan. Hindi ko maiwasang mag-isip ng mga dahilan kung bakit narito ngayon at si Timothy ang kasama ko. Tapos si Meredith, ibang lalaki ang kasama niya? Wait! What if may alam din si Timothy sa nangyayari sa asawa niya? Mas lalo akong nilamon na mga katanungan sa isipan ko. Nakauwi na kami na tahimik lang. Hindi naman ito nag-uusisa pa. Taste it. Naglalambing na ani ni Timothy. Nagluluto ito ng menudo. At ngayon, ay excited na ipatikim sa akin ang luto niya. Masarap? Tanong pa nito. Nag-thumbs up lang ako. Para ang hirap purihin ng lalaki kahit pa effort na effort pagsilbihan ako. Nang makita nitong nag-okay ako, ay masayang bumalik ito sa harap ng stove at binantayan na ang nakasalang. Tim, uuwi ka ba mamaya? Tanong ko rito. Hininaan na nito ang stove. Saka kinuha ang cellphone niya. Tinatawagan na naman nito si Meredith. Depende sa magiging sagot niya. Hinihintay namin sumagot ang kapatid ko. Nang sagutin naman nito ay tahimik lang ako. Love? Why? Hindi mo ba nababasa ang text ko sa'yo? I told you na hindi ako makakauwi. May overtime kami rito sa office eh. Hindi, love. Ngayon ko palang i-check eh. May mga kailangan ka ba dyan na gusto mong ihatid ko? Hindi na, love. Baka rito na lang ako sa office matulog kasama ng mga katrabaho ko. May tinatapos kasi kaming urgent na ipapasa bukas eh. Okay, I understand. I-text or tawagan mo ako kung kailangan mo ng sundo ha. I will do that. Need to go now, love? Okay.
Tinapos na nito ang tawag. Sinulyapan pa ako ni Timothy na waring iyon na ang sagot sa tanong ko. Wala na naman itong reason para umuwi. Okay na, dito ulit ako mamaya matutulog. Humagod pa ang tingin nito sa mukha ko, pababa sa dibdib ko na parang hubad sa paningin nito. Saka siya tumayo at binalikan ang hapunang inihahanda niya. Pinatay niya na ang stove. Saka bahagyang iniwang nakaangat ang takip ng lutuan para medyo lumamig. Saka siya naghugas ng kamay at bumalik sa tabi ko ng matuyo na yon. Inakbayan niya ako. Ipinatong pa ang ulo niya sa balikat ko. Hindi ako gumalaw. Para iwasan siya, hinayaan ko na lamang na nakasandal siya sa akin habang ang isang kamay nito ay inabot ang kamay ko at hinawakan yon. Babe, may titignan ako na property na pwedeng lipatan natin. Mas malaki, mas komportable ang buhay kapag doon tayo tumira. Tim, saway ko rito. Nangangarap ata ito ng gising. Pansamantala lang naman itong bahay na to. Mas deserve mong tumira sa mas maganda at mas maayos na bahay. Lilipat ka roon kapag okay na ang usapin namin. No! Dito lang ako. Masasayang lang din yon dahil bala ko na ring umuwi ng San Agusta. Pero mas komportable roon. Hindi ka mag-aalangan na baka maiskandalo ang mga kapitbahay natin kapag sinubukan nating gumawa ng baby. What? Biglang umangat. Sa ulo ko ang inis na nang marinig ko ang sinabi nito. Sa tingin mo ba? Sex lang talaga ang habol ko sa'yo? Gusto rin kitang anakan. Ginawa mo na nga akong kabit. Gusto mo pa ng illegitimate child? Kilabutan ka naman. Maawa ka sa bata. Kayang-kaya kong maging ama sa kanya. Pero hindi mo kayang pigilan ang mga salitang pwedeng ibato sa kanya. Hindi pwede yung pantasya mo na anak sa akin. Magising ka sa katotohanan na si Meredith lang ang dapat mong anakan at hindi ako. O sino mang babae. Hindi pa handa ang kapatid mo na magkaroon kami ng anak. Hindi pa siya ready. Pero gustong gusto ko na magkaanak. Kaya naghanap ka ng relasyon. Stupid. Biglang nag-angat ito nang tingin sa akin. Matalimi iyon at halatang hindi nito natutuwa sa mga sinasabi ko. Stupid! Hindi mo lang alam kung ano ang pinagdaraanan ko. Baka kapag naalaman mo at na-realize mo, maawa ka sa akin. Kasi naman, pwede niyong pag-usapan. Kayong dalawang mag-asawa, ayusin niyo ang marriage niyo. Bakit hindi na lang yun ang atin? Timothy, wala tayo. Walang tayo. Kung hindi mo ako binablackmail, sa tingin mo ba magkakasama tayo ngayon? Hindi, Timothy. So effective ang mga yon. Dapat siguro dagdagan ko pa, no? Stop! Pinalo ko ang hita nito dahil naiinis na talaga ako. Agad naman itong hinawakan yon saka ipinatong sa pagkababae nito. Para akong napaso na agad yung binawi pero muli nitong hinawakan at ibinalik sa pinagpatungan nito. Siya rin ang nanggalaw ng palad ko para igiya sa paghaplos. Tim, gusto kitang makita na sinusubo. Ang pagkababae ko, yung hawak mo to habang nakatitig ka sa akin, habang naglalandas ang dila mo sa kahabaan ko. Damn it! Agad akong namasa dahil sa malalaswang imahe na nabubuo sa isipan ko dahil sa mga sinasabi nito. Hindi ko namalayan na tinatanggal na nito ang palad niya sa kamay ko. Kusa ko nang iginagalaw ang kamay ko sa pagkababae nito. Sex? Yun siguro ang dahilan kung bakit siya napipilitan na pumasok sa buhay ko. Pero ako, anong dahilan? Bukod sa pambablackmail nito, pwede rin bang idahilan na noong mga unang linggo ko sa bahay,
ay pinagpapantasyahan ko na rin siya. Oh shit! Singhap ni Timothy. Nang magkatitigan kami, kita ko sa mga mata nito na higit pa roon ang gusto nitong mangyari. Boring ba sa kama si Meredith? Tanong ko rito. Huwag natin siyang pag-usapan. Nakikiusap ang tinig nito. Bitiwan mo nga ako. Saka ako tumayo at napatingala ito dahil tumayo ako sa harap niya. Sabay luhod na agad nitong ikinaayos ng upo. Excitement ang lumarawan sa mukha nito. Ako naman ay nakuhang hilahin ang tali ng suot nitong short. Dito na. Ako na rin ang nagbaba ng short at brief nito. Parang umaglagwa ang tigas na yon. Come on. Do it now. Kapo sa hangin na ani nito. Ginagap ko ang pagkababae nito. Libog na rin talaga ako. Damang-dama ko ang pagkababae ko na humihingi na rin ng atensyon. Pero kumilos na ako at hinawakan ang pagkalalaki nito. Init ng katawan ng itinatak na dahilan kung bakit nakuha ko itong luhuran. Walang ibang feelings dahil wala naman ako noon para sa lalaki. Never na pumasok sa isipan ko na magmamahal ako ng lalaking may asawa na. Sex lang. Siguro naman magsasawa rin ito. Aalis sa buhay ko. Ibabao namin sa limot ang alaala naming dalawa. Titigan ko ang kahabaan nito. Maugat yon at mataba. Nakakapaglaway. Nang marahan kong itaas baba ang palad ko'y, agad ko ring tiningala ang lalaki. Gusto kong makita ang ekspresyon ng mukha nito. Nasasarapan ito. Halata naman sa kanyang mukha. Sa pagpungay ng kanyang mga mata, sa pagbuka-sara, ng labi sa paghabol ng kanyang hininga. Pinabaliw mo ko, anas nito. Paano kung isubo ko pa? Baka hindi lang ito mabaliw, baka maulol na rin ito. Hinawakan nito ang bato ko. Parang gusto na niyang igiya ko palapit sa pagkalalaki niya. Ito siguro yung hindi nabibigay ni Meredith sa kanya. Kaya hinahanap-hanap niya sa ibang babae. Pero hindi naman siguro dapat iyon idahilan. Hindi ba? Paano kung kaya ginagawa nito dahil alam nito na nagluluko ang kapatid ko? Naglaho ang mga tanong sa isipan ko nang mamalayan ko na nakadikit na sa labi ko ang tuktok ng pagkalalaki nito. Gusto ko ang pakiramdam na ganun. Nagustuhan ko yun. Kaya tama lang na lumipat tayo ng ibang bahay. May mga toys ako na gustong gamitin. Kinilubutan ako pero kilabot yun ang gusto ng katawan ko. Mahilig pala ito sa ganun. Gusto ko tuloy itanong dito kung ginagawa ba nito kay Mary. Pero pinigil ko ang sarili ko. Gusto mo bang itali ako? Damn, iniisip ko pa lamang na tinitigasan na naman ako. Oo nga, dama ko nga ang muling pagtigas nito sa loob ko. Gusto mo ba akong paglaruan? Ha? Sa kama? Oo naman. Kapos sa hangin na ani ko. Magagawa mo lang yon kapag tinulungan mo ang parents ko sa problema nila. Hindi man ako nakaranas ng pagmamahal sa mga ito. Gusto ko pa rin namang maging maayos ang negosyo nila dahil alam ko namang nakalaan yon kay Meredith. Deserve nito ang magandang buhay. Kapag ginawa ko yon, hahayaan mo ko sa gusto ko. Tanong nito sa akin na marahan ang iginagalaw ang balakang. Para kaming automatic na nagiinit na magkadikit ang aming mga katawan. Kagaya ngayon, handa na naman ako nitong baliwin. At dito na po nagtatapos ang chapter 12 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po.